Disclaimer, ang kwentong inyong maririnig ay hango sa tunay na karanasan at mga salaysay ng matatandang nakatira sa mga baryo at liblib na lugar. May halong kababalaghan at mga elemento ng paniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang anumang pagkakahalintulad ng mga pangalan, lugar, at pangyayari sa totoong buhay ay nagkataon lamang at walang intensyong siraan ang sinuman. Ang kwentong ito ay may temang horror at hindi rekomendado sa mga batang manonood. Maging bukas ang isip at mag-ingat sa pakikinig. Ako si Rico. Isang simpleng lalaki na lumaki sa Maynila. Mula pagkabata, puro hirap at pagsubok na ang naranasan ko. Maaga akong nagkapamilya at dahil sa kahirapan, napilitan akong magbanat ng buto sa kung ano-anong trabaho. Pero kahit anong sipag ko, tila ba hindi ako makaalpas sa problema. Isang araw, sunod-sunod ang malas na dumating sa buhay ko. Nawalan ako ng trabaho matapos magsara ang kumpanyang pinapasukan ko. Nagkasakit ang anak kong si Anton at hindi ko alam kung saan kukunin ang pambili ng gamot. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapalayas kami sa inuupahang barong-barong dahil sa hindi pagbayad ng renta ng 2 buwan. Sa sobrang pagkalugmok, napagdesisyunan kong lumapit sa kumpare kong si Mang Dado. Siya ang isa sa mga matagal ko nang kakilala. Dati kaming magkasama sa konstruksyon, pero matagal na siyang umuwi sa probinsya para mag-alaga ng bukid. Nabalitaan ko na lang na nag-asawa siya ng taga roon at namuhay ng simple. Isang hapon, tinawagan ko si Mang Dado gamit ang lumang cellphone na halos maubos na ang load. Pare, baka pwedeng makituloy muna ako dyan sa inyo. Wala na akong matirhan dito sa Maynila, sabi ko sa kanya habang pigil ang luha. Saglit siyang natahimik. Rico, halika. Basta ikaw, may lugar ka rito sa amin. Maglakad ka bukas, may biyahe ng bus mula Cubao hanggang dito sa San Miguel. Sabihin mo lang sa driver, ibaba ka sa may lumang punso. Doon ka na maghintay, susunduin kita. Nang marinig ko yon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Akala ko, sa wakas ay may maaasahan pa pala akong kaibigan. Agad kong niligpit ang ilang gamit na kayang ilagay sa lumang backpack, mga damit, rosaryo ni nanay, ilang larawan ng pamilya, at isang maliit na perang papel na pampamasahe. Kinabukasan ng madaling araw, lumuwas ako papuntang Cubao. Hindi ko alam kung anong uri ng buhay ang naghihintay sa probinsya, pero mas mabuti na yon kaysa magpalaboy-laboy sa lansangan ng Maynila. Mag-aalas 7 na ng umaga nang makasakay ako ng bus. Habang bumabaybay ang sasakyan sa highway, napansin kong unti-unting nagbabago ang tanawin. Mula sa mga gusaling siksikan at traffic sa EDSA, naging malawak na palayan, matataas na puno, at tahimik na baryo ang paligid. May kakaibang lamig na dumampi sa balat ko habang unti-unting nilalamon ng ulap ang mga bundok na natatanaw sa di kalayuan. Pagkalipas ng 6 na oras, tumigil ang bus sa may lumang punso sa tabi ng kalsada. Bumaba ako at agad kong naramdaman ang katahimikan ng lugar. Walang kasing tahimik. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon ang maririnig. Maya-maya, may lumang owner-type jeep na huminto sa harap ko. Si Mang Dado, kasama ang kanyang asong si Bantay. Pere, tara na. Dito ka muna sa amin, sigaw niya habang binubuksan ang pinto ng jeep. Sumakay ako at agad naming tinahak ang makipot at maputik na daan papasok ng baryo. Habang binabaybay namin ang masukal na kalsada, may mga lumang bahay akong nadaanan. Ang iba, gawa pa sa nipa at kawayan. Merong mga matatandang nakaupo sa balkonahe, habang ang ilan naman ay naglalakad na tila nagmamasid sa amin. Pare, bakit parang ang lungkot dito? Tanong ko kay Dado. Ganito talaga dito, Rico. Sanay na ang mga tao sa probinsya. May kanya-kanyang buhay. Saka may mga bagay din dito na hindi dapat pinag-uusapan, sagot niya na tila may ibig ipahiwatig. Hindi ko na inusisa pa. Pagkarating sa bahay nila, medyo may kalumaan na ito. Halata sa mga dingding na matagal nang hindi na ipapagawa. May bakuran sa likod at may maliit na kubo sa may bandang dulo na parang abandonado. Nakatira kami dito ni Meli, asawa ko. Pero 5 buwan na siyang wala. Umuwi muna sa ina niya sa kabilang bayan, paliwanag niya habang binababa ang mga dala ko. Pumasok kami sa loob ng bahay. Medyo madilim ang kabuuan. Mabango naman at maayos ang pagkakaayos ng mga lumang kasangkapan. Pinaupo niya ako sa kahoy na upuan habang naghanda siya ng kapeng barako. Habang nagkakape, napansin ko ang isang malaking antigong salamin sa dingding. May bakas ng luma at tila may bahid ng lumang dugo sa gilid. May kakaibang lamig sa loob ng bahay.
Tila ba may matang nakamasid sa bawat galaw ko? Pare, sa kwarto ng anak ko ka na matulog. Matagal na siyang nasa Maynila, nagtratrabaho. Ikaw na bahala roon. Nagpasalamat ako kay Dado at agad na nagpahinga matapos ang mahabang biyahe. Pero habang nakahiga ako, biglang humuni ang hangin. Maya-maya pa, may narinig akong mahihinang yabag sa likod ng bahay. Tiningnan ko ang orasan, 12:00 ng hating gabi. Siguro pusa lang yon, bulong ko sa sarili at pumikit. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may nagbabantay sa akin. At doon nagsimula ang hindi ko malilimutang karanasan sa baryong yon. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Dado. Narinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa likod ng bahay. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Habang dumadaan ako sa sala, napansin ko na bukas ang lumang aparador at may kung anong parang balat ng hayop na nakasabit sa loob. Hindi ko masyado na aninag dahil madilim pa ang paligid. Pare, gising ka na pala, bati ni Mang Dado habang nag-aapoy ng kahoy sa kalan. Mag-almusal muna tayo. May pritong tuyo at mainit na kape rito. Upo ako sa lamesa at sabay kaming nag-agahan. Habang kumakain, napansin kong panay ang sulyap niya sa likod ng bahay. Parang may hinihintay o inaalala. Pare, may problema ba? Tanong ko sa kanya. Sandali siyang natigilan at parang nag-alinlangan bago sumagot. Wala naman. Sanay ka lang siguro sa Maynila na maingay. Dito kasi tahimik talaga. Kaya minsan, parang ang inday ng paligid kahit wala naman. Umiti ako pero hindi ako kumbinsido. May kakaibang pakiramdam ako simula pa kagabi. Yung parang may nakatingin sa'yo kahit wala namang tao. Pagsapit ng tanghali, nag-aya si Mang Dado na mamasyal ako sa palayan. Habang naglalakad kami sa Pilapil, binanggit niya ang ilang mga kwento tungkol sa mga aswang sa lugar nila. Dito, pare, marami pa ring paniniwala sa mga nilalang na yan. Yung iba, sa gabi lang lumalabas. May mga batang nawawala noon. May mga buntis na natatagpuan na lang napatay, gutay-gutay ang tiyan, seryosong sabi niya. Napakunot ang noo ko. Wala ba kayong barangay tanod o pulis dito? Meron, pero pag mga ganong kaso, wala na silang magawa. Kasi yung mga nangyayari, parang hindi gawa ng tao, bulong niya habang sumusulyap sa paligid. Habang naglalakad kami, may nadaanan kaming matandang babae na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Maganit ang buhok, nanlilimahid ang damit at parang butot balat. Dado, umuwi ka na, dumating na siya, sabi ng matanda habang nakatitig sa akin. Nagkatinginan kami ni Mang Dado. Halata sa mukha niya ang kaba. Agad niya akong hinila palayo at mabilis kaming naglakad. Sino yon, Per? Ba't ganun magsalita, tanong ko. Si Aling Sendang, baliw na yan. Kung ano-ano na lang pinagsasabi. Huwag mo na lang pansinin, sabay iwas ng tingin. Pero ramdam ko sa boses niya ang takot. Pagsapit ng hapon, bumalik kami sa bahay. Habang nagpapahinga ako sa kwarto, may narinig akong kaluskos sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Sa di kalayuan, may nakita akong babaeng nakatayo sa ilalim ng punong balete. Nakaputi ito, mahaba ang buhok at tila buntis ang tiyan. Pinakiramdaman ko. Tila hindi siya gumagalaw. Parang estatwa. Bigla akong kinilabutan ng bahagya siyang umiti at tila alam niyang pinagmamasdan ko siya. Ano ba to? Ba't parang ang daming kakaiba rito, bulong ko sa sarili. Nang gabing yon, habang nagkakape kami ni Mang Dado sa terasa, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pare, seryoso may mga napapansin ako rito. May naririnig akong yabag sa likod ng bahay. Tapos kanina, may babae akong nakita sa ilalim ng punong balete. Tumahimik siya. Napahawak sa sigarilyo at saka nagbuntong hininga. Rico, may dapat kang malaman. Pero sana manatili lang to sa atin, mahina niyang sabi. Tumango ako. Bago ka dumating dito, may nangyaring hindi ko inasahan. Nagkaroon ako ng pagkakasala. May babae akong nakilala sa gabi. Akala ko tao lang siya. Maganda, maputi, mahinhin. Pero noong gabing yon, hindi ko alam kung bakit, parang nabilog ang ulo ko. Nagkasama kami sa kubo sa likod. Hindi ako nakapagsalita. Ramdam ko ang bigat ng hangin. Pagkatapos noon, ilang linggo siyang nawala. Hanggang sa biglang nagpakita ulit. Buntis. At saka ko nalaman hindi pala siya tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang nanlalamig ang katawan. Aswang siya, Rico. Isa siyang aswang.
At ang dinadala niya anak namin. Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ako makapaniwala. Pero ang mga kakaibang bagay na nakita at naramdaman ko mula kagabi, biglang nagkaroon ng paliwanag. Kaya pala ang daming kakaibang ingay sa gabi, bulong ko. Pasensya ka na, pare. Dinala kita rito nang hindi ko sinasabi ang totoo. Pero wala na akong ibang mapagsabihan. At may mas malala pa. Baka mamaya dumating na siya. At sa pagkakataong ito, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, nanginginig ang boses ni Mang Dado. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa isang iglap, ang kumpare kong dating maasahan at masayahin, ngayon ay binabagabag ng isang lihim na hindi ko akalain. Napatingin ako sa madilim na bakuran. Sa di kalayuan, muling gumalaw ang mga dahon ng punong balete. At doon ko naisip baka nga totoo ang mga nilalang na kinatatakutan sa mga alamat at kwento ng matatanda. Maghahating gabi na nang biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bukid. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng dahon ang maririnig. Ako naman hindi mapakali. Hindi ko maalis sa isipan ang sinabi ni Mang Dado tungkol sa babaeng aswang na nagdadalang tao sa kanya. Habang nakahiga ako sa banig sa loob ng lumang kwarto, muling bumalik sa isip ko ang imahe ng babaeng nakita ko sa ilalim ng punong balete. Ang ngiting iyon, malamig, tila may laman at parang nagbabanta. Bigla akong nakarinig ng mahihinang yabag sa labas. Hindi ordinaryong lakad iyon, mabagal, parang hinihila ang paa, at bawat yapak ay tila sumisiksik sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, at kita ang malaking tiyan. Nakatayo siya sa tapat ng bakod ng likod bahay. Hindi siya gumagalaw. Pero ramdam ko na nakatingin siya sa direksyon ko. Diyos ko, bulong ko sa sarili habang pinipigil ang kaba. Maya-maya pa, tila napansin ni Mang Dado na gising pa ako. Pumasok siya sa kwarto, dala ang itak at may paldang dahon ng bayabas na nakatali sa bewang. Pare nakita mo na siya, ano, mahina niyang sabi. Tumango lang ako, nanginginig. Hindi ko na kailangang magsalita. Hindi siya basta-basta umaalis. Gabi-gabi siyang dumarating dito mula nang magdadalang tao siya. Tapos bigla na lang nawawala pag madaling araw. Pero ngayon, ramdam ko malapit na siyang manganak. Kaya mas nagiging agresibo siya, paliwanag ni Mang Dado habang palingalinga sa bintana. Anong ginagawa niya kapag nandito siya? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang anyo ng babae sa labas. Minsan, dumadaan lang. Pero may mga gabing binubuksan niya ang mga bintana, sinusubukang pumasok sa bahay. Kaya tuwing gabi, naglalagay ako ng asin sa paligid, dahon ng bayabas, at bawang. Kahit papaano, napipigilan siya, sabi ni Dado habang ibinubuhos ang asin sa pintuan. Napansin ko rin ang pako na nakasabit sa itaas ng pinto at lumang rosaryo na tila inaamag na. Bakit hindi mo na lang siya harapin? Patayin kung kailangan, tanong ko. Umiling si Dado, halatang may mabigat na dahilan. Hindi ko magawa, Rico. Anak ko rin ang dinadala niya. At kahit masama siya, may bahagi ng pagkatao ko na natatakot. Paano kung pag pinatay ko siya, pati anak ko? Hindi ako nakasagot. Magkahalong takot at awa ang naramdaman ko. Maya-maya pa, narinig naming bumukas ang lumang pinto ng kubo sa likod ng bahay. Putik, mahinang mura ni Dado habang inilabas ang itak. Pare, diyan ka lang. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Hinawakan niya ang kandado ng pinto at sinigurong nakakabit ang lahat ng panangga. Anong gagawin mo, Dado? Tanong ko. Titignan ko lang kung lalapit siya. Pero kapag sinubukan niyang pumasok, walang ibang paraan kundi depensahan ang sarili, sabi niya habang inaayos ang paldang dahon sa bewang. Sa labas, narinig ko ang mahinang tinig ng babae. Isang malungkot na awit, parang lulabi sa batang nasa sinapupunan. Dado. Dado, andito ako, palabasin mo ako, parang yelong dumaloy sa katawan ko ang tinig na yon. Malambing pero puno ng pangamba at galit. Hinawakan ni Mang Dado ang rosaryo at pumikit. Patawarin mo ako, paulit-ulit niyang bulong. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Pilit kong sinilip ang labas sa maliit na siwang ng bintana. Nakita ko ang babae, lumalapit sa pinto. Mahina ang kanyang lakad, pero bawat hakbang niya ay tila sumasakal sa katahimikan ng buong baryo. Biglang bumaligtad ang tiyan ko nang makita ko ang itsura niya ng malapitan. Bagamat maganda ang mukha niya, pulang-pula ang mata, nangingitim ang labi,
at tila lumulubog ang balat sa pisngi. Ang tiyan niya ay napakalaki, parang may gumagalaw mula sa loob. Ungol niya habang sinusubukang itulak ang pinto. Biglang binuhusan ni Mang Dado ng asin ang harap ng bahay. Parang nasunog ang balat ng babae sa bawat patak ng asin. Napasigaw siya ng malakas, isang malagim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Aray! Dado, sigaw niya habang napaatras. Nagpumiglas siya at humarurot pabalik sa punong balete, kasabay ng hangin na tila may dalang mga kaluskos at huni ng kuwago. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ang katahimikan. Pare, ganito to gabi-gabi. Hanggang sa manganak siya, o kung may mangyari sa atin, mahina at malungkot na wika ni Mang Dado. Nang gabing iyon, natulog kaming pareho na hawak ang itak, may rosaryo sa leeg, at may asin sa paligid ng kwarto. At bago ko tuluyang pumikit, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Dahil habang pinipikit ko ang mga mata ko, may boses akong narinig sa hangin, tinig ng babae. Hindi niyo ako matatakasan, Dado, mag-aalas 12 na ng hating gabi. Tahimik ang buong baryo. Tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng dahon ang maririnig. Pero sa likod ng katahimikan, ramdam ko ang kakaibang presensya sa paligid. Para bang may matang nakamasid sa bawat galaw namin ni Mang Dado. Nakahiga kami sa lumang banig sa loob ng kwarto. Ang mga pintuan ay sinarhan ng kandado, nilagyan ng asin sa gilid, at may paldang dahon ng bayabas sa bawat bintana. May itak si Dado sa gilid ng higaan, habang ako naman ay mahigpit na yakap sa lumang rosaryo. Pare, bulong ni Dado, huwag kang matutulog. Baka bumalik siya ngayong gabi. Ramdam ko malapit na. Tahimik akong tumango. Ilang saglit lang, muli naming narinig ang mga yabag. Mabagal, mabigat, parang hinihila ang paa. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, aninag namin ang anyo ng babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok pero ngayon, hindi na maitatago ang tunay niyang anyo. Ang maputing balat niya ay nanlilimahid na, ang mata ay pulang-pula na tila naglalagablab sa galit. Ang labi itim at ang tiyan napakalaki, parang may gumagalaw na nilalang sa loob. Dado, ilabas mo ako. Napatingin kami ni Dado sa isa't isa. Ramdam ko ang kaba at takot sa mga mata niya. Pero sa pagkakataong ito, halata ring desidido na siya. Tumayo si Dado, kinuha ang itak at marahang bumukas ng pinto. Dahan-dahan niyang hinarap ang babae sa labas ng bakuran. Ayoko na. Tigilan mo na kami. Hindi mo na ako madadaan sa awa, sigaw ni Dado. Ngunit imbes na matakot, lalo pang lumapit ang babae. Sa bawat hakbang niya, parang bumabagal ang oras. Bawat paghinga ko ay parang nagiging mabigat. Dado, anak ko rin ito, wala kang karapatan, sigaw ng babae habang unti-unting nagbabago ang anyo. Unti-unting lumabas ang mahahabang kuko, umitim ang balat, at ang mukha niya ay naging baluktot at puno ng sugat. Ang mga mata lalong namula at sa bawat paghinga niya, lumalabas ang matalim na pangil. Aswang ka, sigaw ko habang takot na takot. Biglang sumugod si Dado, tanga ng itak. Isang mabilis na saksak ang ginawa niya sa balikat ng babae. Pero imbes na masugatan, tila wala itong epekto. Sigaw ng aswang. Bigla siyang lumipad sa ere, gumapang sa pader ng kubo, at pumasok sa bubong. Rico, bantayan mo ang pinto. Baka dumaan siya sa kisem, sigaw ni Dado habang naghahagis ng asin sa paligid. Sumilip ako sa kisam. Kita ko ang anino ng babae na gumagapang, mabilis, parang ahas. Ano nang gagawin natin, sigaw ko. Kailangan nating ilabas siya sa ilaw ng buwan. Kapag tumapat siya sa sinag ng buwan, mahina siya, paliwanag ni Dado habang naghahanda ng may sinding sulo. Nang bumaba ang aswang mula sa bubong, mabilis na inihagis ni Dado ang sulo sa harap nito. Napatili ang aswang at saglit na umatras. Sa pagkakataong iyon, kitang-kita ko ang kabuuan ng anyo niya, mahaba ang kuko, matulis ang ngipin, at ang tiyan ay tila may dalawang mukha na nakatingin sa amin mula sa loob. Dado, huwag mo akong itakwil. Anak mo ang dinadala ko, sigaw niya. Hindi ko anak yan. Demonyo ang laman ng tiyan mo, sagot ni Dado sabay hampas ng itak. Sa bawat hampas ni Dado, tumatalbog ang babae, pero hindi pa rin siya basta-basta bumibigay. Rico! Ang asin, bilis, sigaw ni Dado. Mabilis kong kinuha ang garapon ng asin at inihagis sa katawan ng aswang. Kumapit sa balat niya ang asin at bigla siyang napasigaw. Napaatras siya at sa pagkakataong iyon, mabilis siyang lumipad papunta sa punong balete.
Dado, hindi pa tapos to. Babalik ako at kukunin ko ang anak natin, sigaw niya habang naglaho sa kadiliman. Pagkatapos noon, bumagsak kami pareho ni Dado sa sahig, pagod, nanginginig at pawis na pawis. Pero hindi pa to tapos. Babalik pa siya. At mas malakas na siya sa susunod, sabi ni Dado habang hawak ang sugatang braso. Anong plano natin? Tanong ko habang pilit na inaalala ang bawat detalye ng aswang. May alam akong manggamot sa kabilang baryo. Si Aling Binay. Siya lang ang pwedeng tumulong sa atin, wika ni Dado. Hindi na natin pwede itong ipagpabukas. Baka bukas ng gabi, bumalik siya dala ang mga kasama niyang aswang, sabot ko. Nagdesisyon kami. Bukas ng madaling araw, agad naming pupuntahan si Aling Binay. Dahil ngayong gabi, sa muling pagdapo ng dilim, babalik ang babaeng aswang. At sa oras na yon dala na niya ang mas matinding galit at put. Madaling araw pa lang pero hindi na kami nakatulog ni Dado. Pareho kaming balisa, nag-aabang ng kahit anong kilos mula sa labas. Pasalamat kamit matapos ang huling salakay ng babae kagabi, hindi na siya bumalik. Pero alam naming hindi doon matatapos ang lahat. Pagkasikat ng araw, agad kaming naghanda. Bitbit ni Dado ang kanyang itak, at ako naman ang garapo ng asin at isang supot ng bawang. Kailangan naming puntahan ang sinasabing manggamot sa kabilang baryo, si Aling Binay. Pare, matanda na yon, pero siya lang ang may alam sa ganitong kaso. Kahit mga aswang sa paligid, takot sa kanya, wika ni Dado habang naglalakad kami sa makipot na daan sa gitna ng bukid. Habang naglalakad, napansin kong tila mas madilim ang paligid ng daang tinatahak namin. Ang mga puno ng niyog at kawayan ay tila may mga matang nakamasid. Minsan may mga huni ng ibon na parang sigaw ng tao. Dado, sigurado ka ba dito? Tanong ko habang nilalabanan ang kaba. Wala tayong ibang mapupuntahan, Rico. Kung hindi natin gagawin to, baka sa susunod na gabi hindi na tayo abutan ng umaga, sagot niya. Makalipas ang kalahating oras na lakad, narating namin ang isang lumang kubo sa gitna ng kakahuyan. Mula sa malayo, kita na ang makapal na usok na nanggagaling sa kalan sa labas ng kubo. Sa paligid nito ay may mga nakasabit na tuyong dahon, balat ng hayop, at mga palamuti na halatang panlaban sa mga masamang espiritu. Nang lumapit kami, isang matandang babae ang lumabas. Payat, gusot ang balat, maputi ang buhok, pero ang mga mata, matalim at tila kayang bumasa ng kaluluwa. Kayo ang may dala ng sumpa, sabi ng matanda nang hindi pa man kami nagpapakilala. Nagkatinginan kami ni Dado. Kilala mo kami, Aling Binay? Tanong ni Dado. Ako ang pinuntahan nyo, hindi ba? Kaya alam kong kayo yon. Bago pa man kayo lumakad papunta rito, nakita ko na sa usok ng aking kalan ang gabing pinagdaanan nyo, sagot ng matanda sabay lapit sa amin. Tulungan mo kami, Aling Binay. May aswang na buntis, anak daw ni Dado ang dinadala niya, sabi ko. Napangiti si Aling Binay, pero hindi ito pangkaraniwang ngiti, may halong awa at galit. Dahil kayong dalawa, nadala sa lambing ng demonyo, binuksan nyo ang lagusan sa pagitan ng buhay at kamatayan. At ang anak niyang dinadala hindi ordinaryo. Anak ng dilim. Kapag isinilang yan, magdadala ng lagim sa buong baryo, paliwanag ng matanda. Paano namin mapipigilan? Tanong ni Dado, bakas ang desperasyon sa boses. Mahalang kabayaran, sabi ni Aling Binay habang binuksan ang isang lumang bowl. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng itim na langis, mga tuyong dahon, at piraso ng papel na may sulat sa sinaunang baybayin. Kailangan niyong harapin ang aswang sa punong balete ngayong gabi. Hindi siya dapat magkaanak. Kapag nanganak siya, hindi lang ang anak niyo ang mawawala, kundi pati mga kaluluwa ng batang hindi pa isinisilang sa baryo, paliwanag niya. Kinilabutan ako sa narinig. Pero paano? Hindi namin siya kayang patumbahin kagabi pa lang, sigaw ni Dado. May paraan, sabay lapag ni Aling Binay ng mga gamit sa mesa. Gagamit tayo ng langis na ito. Kapag ipinahid mo ito sa itak, kahit anong aswang, masasaktan. At ito naman, sabay kuha ng papel na may ukit, amuletong gawa sa lumang baybayin. Isabit niyo sa leg, hindi kayo mahahawakan. Anong kailangan naming gawin, Aling Binay? Tanong ko. Pagsapit ng hating gabi, magtungo kayo sa punong balete. Magdala ng asin, bawang, at ang itak na may langis. Kapag lumabas siya, kailangan niyong pugutan. Kapag napatay niyo siya bago siya manganak, matutuldukan ang sumpa. Natatakot ako, Aling Binay, amin ko. Lahat ng tao natatakot, Rico. Pero mas nakakatakot kung hahayaan yung mabuhay ang demonyo sa sinapupunan ng isang nilalang. Tigas
ng matanda. Agad na kinuha ang mga gamit at nagpasalamat kay Aling Binay. Mag-ingat kayo. Hindi lang siya ang may bantay. Baka pagdaan nyo pa lang, may umaagid na sa inyo, huling bili niya bago kami umalis. Sa pag-uwi namin, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang mas pa uwi at ang mga aninong sumasabay sa amin sa mga punong kahoy. Pare, natin to, sabi ko kay Dado. Wala tayong choice. Sa baryo para sa sarili natin. Kailangan natin pusin to, sagot niya. At sa pagbalik naming magkaibigan sa bahay, nagsimula na ang ating paghahanda. Dahil ngayong gabi magtatapos ang sumpa, o kami dalawa magiging susunod na biktima. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, nag-umpisa na kaming maghanda. Dado. Tahimik ang buong baryo pero ramdam naming may mabigat na presensya sa paligid. Parang ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan, ang buwanag ng buwan, mapula, animoy dugo na dumidilig sa lupa. Sa mesa, inayos namin ang mga kagamitan, ang garapon ng asin, bawang, ang itak na pinahirap ng itim na langis, Aling Binay, at ang papel na may ukit sa naunang baybayin na itinali namin sa leeg. Per, pag di tayo nakabalik, sabihin mo sa misis ko patawad, mahina kong sabi habang nilalagay ang bawang sa bulsa. Walang mamamatay ngayong gabi, Rico. Tayo ang magtatapos sa demonyong yan, sagot niya habang matatag ang mukha. Lumakad kami patungo sa punong balete sa dulo ng baryo. Sa bawat hakbang, parang bumabagal ang oras. Sa paligid ng punong balete, nagmistulang malamig na kuweba sa paligid, makapal ang ulap at usok, at ang mga sanga ay parang mga kamay na nag-aabang sumunggab. Pagdating namin sa harap ng puno, naroon na ang babae, ang aswang. Hubad ang itaas ng katawan, ang tiyan niya ay malaki na tila puputok anumang oras. Ang balat niya ay itim na parang uling, at ang mga mata, mapula, parang apoy. Tama-tama ang dating niyo. Dado, Rico, dumating kayo para saksihan ang pagsilang ng anak ko, sigaw niya, sa pili na nagpayanig sa paligid. Halos mapabitaw ako sa asin. Pero agad ako sinigawan ni Dado, huwag kang bibitaw, Rico. Hawak ang itak, lumapit si Dado. Ako naman, hawak ang asin at bawang, tinaboy ang mga aninong gumagapang sa paligid. Hindi ko anak yan, sigaw ni Dado. Dugo mo ang nalaytay dito. At ang anak kong to ang maghahari sa baryo na to, sagot ng aswang, sabay pak ng mahahabang kuko. Isang mabilis na hampas ang ginawa niya kay Dado, pero naiwas-iwas nito ang itak na may langis. Kumapit sa balat ng aswang ang langis at nagliyab ito, dahilan para ito'y napasigaw. Ngayon, Rico. Ang asin, sigaw ni Dado. Mabilis kong inihagis ang garapon ng asin sa katawan ng aswang. Umusok ang balat nito at ang sigaw niya ay lalong lumakas. Lumapit si Dado, itinaas ang itak at handa ng pugutan ito. Pero bigla, mula sa puno ng balete, lumabas ang tatlong malalaking anino, aswang din ang isa, matandang lalaki na may mahahabang ngipin. Ang isa ay batang babae na may itim na mata. At ang isa, mukhang matandang babae na may baluktot na likod. Hindi niyo pwedeng patayin ang kapatid namin, sabay-sabay na sigaw nila. Nagulat kami. Hindi namin inaasahan ang kasabwat niya. Rico, bantayan mo ang likod ko, sigaw ni Dado. Agad akong naglabas ng bawang at itinapon sa tatlong nilalang. Napaatras sila pero hindi tuluyang nawala. Dado, tapusin mo na yan, sigaw ko habang pilit binabantayan ang paligid. Isang matinding sigawan ang narinig mula sa tiyan ng babae. Kumakadyot-kadyot ang tiyan nito, parang may gustong lumabas. Anak ko! Anak ko o, sigaw ng aswang habang nagpipilit bumangon. Pero sa huling sandali, humugot ng lakas si Dado. Itinaas ang itak at buong puwersang pinugutan ang aswang. Isang malakas na sigaw ng demonyo ang umalingaw sa buong baryo. Sa pagbagsak ng ulo ng babae, biglang nagliyab ang katawan nito, kasama ang tatlong kasamahan niyang aswang. Isang itim na usok ang bumalot sa punong balete at isa-isang naglaho ang mga anino. Ang tiyan ng babae ay pumutok at mula roon ay lumabas ang isang maliit na nilalang, hindi tao, hindi hayop. Mapula ang balat, may sungay at matutulis ang kuko. Mabilis itong gumapang paalis pero mabilis din itong tinaga ni Dado, pinulbos at ibinaon sa lupa. Pagkatapos ng labanan, halos mawalan na kami ng lakas. Pawis na pawis, duguan si Dado sa braso at likod, habang ako naman ay sugatan ang kamay sa mga tinik at sanga. Pero isa lang ang sigurado, tapos na ang sumpa. Dado, tapos na, sabi ko habang naupo sa tabi ng punong balete.
Napangiti si Dado kahit halos mahimatay na sa pagod. Maraming salamat, pare, buhay tayo. Habang papalapit ang liwanag ng umaga, unti-unti nang nawala ang malamig na simoy ng hangin. Ang mga kuliglig ay muling nag-ingay. At ang liwanag ng araw ay unti-unting sumilip sa mga sanga ng puno. Dahan-dahan kaming naglakad pa uwi, dala ang sugatang katawan pero panatag ang loob. Alam naming ngayong gabi wala nang babalikan ang dilim. Pagka-uwi namin ni Dado mula sa punong balete, halos wala ng tao sa kalsada. Tahimik ang buong baryo, pero sa pakiramdam ko'y ibang klaseng katahimikan ito, parang may pilit na itinatago. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ng misis ni Dado, si Aling Nena. May mga luha sa mata niya habang niyakap si Dado. Salamat at buhay ka pa, hikbi niya. Nagpahinga muna kami at kinabukasan, dumating si Aling Binay sa bahay ni Dado. May dala siyang mga dahon at langis para gamutin ang sugat ni Dado. Doon, nagsimula siyang magkwento ng mga bagay na noon pa pala'y hindi namin alam tungkol sa baryo. Hindi ito ang unang beses na may ganitong aswang dito, panimula ni Aling Binay habang nililinis ang sugat ni Dado. Nagkatinginan kami ni Dado. Ano nang ibig mong sabihin, Aling Binay? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Noong panahon ng mga ninuno nyo, may isang matandang aswang na nagngangalang si Mona. Siya ang pinuno ng mga nilalang ng dilim dito. Pero napuksa siya ng mga matatapang na lalaki ng baryo. Bago siya mamatay, isinumpa niya ang lugar na ito. Sinabi niyang kada ika-100 taon, may ipapanganak na anak ng dilim mula sa lahi ng isang nakatakas na anak niya. Tumayo ang balahibo ko. Ibig mong sabihin yung babae kagabi, kabilang sa lahi ng aswang na yon? Tama, sagot ni Aling Binay. At ang mas masakit, hindi niyo lang basta nakilala siya. Sa katunayan, matagal na siyang nagtatago rito. Kausap ng ilan sa mga matatanda sa baryo. Nagulat si Dado. Sino? Sino sa kanila? Hindi kaagad nagsalita si Aling Binay, pero maya-maya ay tinuro niya ang matandang si Mang Ador, ang pinakamatanda sa baryo. Si Mang Ador isa siya sa mga tagapangalaga ng lihim. Hindi niya diretsang kasabwat ang mga aswang, pero may kaalaman siya, at pinayagan niya ang mga nilalang ng dilim para sa kapalit na kapangyarihan at kayamanan. Nanlaki ang mga mata ni Dado. Kaya pala laging may mga batang bigla na lang nawawala noon sinasabi nilang naligaw o nalunod. Tumango si Aling Binay. At ang pinakamasakit, ang punong balete na pinagpugutan nyo kagabi iyon ang dating pinagbabawal na lugar kung saan isinasagawa ang ritual ng mga aswang. Parang may sumikip sa dibdib ko. Isang baryong pilit na itinatago ang maitim na nakaraan. Pero bakit ngayon lang lumitaw ulit ang mga aswang, tanong ko. Dahil ngayon lang ulit nagkaroon ng pagkakataon at ang pagdapo ng isang banyaga tulad mo, Rico, ang naging hudyat. Alam mo ba, tuwing may bagong salta sa baryo, sinusubukan ng mga nilalang ng dilim na gumawa ng paraan para makapanakit. Ikaw sana ang target, pero nadamay si Dado, paliwanag ni Aling Binay. Napakuyom ako ng kamao. Kung ganun, may mga kasama pa ba silang natitira? Tumango si Aling Binay. Meron pa. Pero hindi na sila ganoon kalakas. Ngayon, mas madali nang linisin ang baryo kung gugustuhin nyo. Paano? Tanong ni Dado. Iisa-isahin natin ang mga nagtatago. Hindi natin sila kailangang patayin kung hindi nila ipinapahamak ang mga tao. Pero kung mapatunayan nating sangkot sila sa mga nawawala at sa pagkakanlong sa mga nilalang ng dilim, kailangang alisin sila. Tahimik kaming nag-usap ni Dado. Magsimula tayo kay Mang Ador, sabi ko. Kinabukasan, lumapit kami sa bahay ni Mang Ador. Matanda na siya, nakahiga sa duyan, mahina na ang katawan. Pero ang mga mata, buhay pa rin at puno ng lihim. Ano nang kailangan nyo? Tanong niya. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Alam naming alam mo ang nangyari kagabi, sabi ko. Napangisi ang matanda. Marami na akong nakita. At marami na ring nawala. Pero ang mga aswang hindi kailanman tuluyang nawawala. Hanggat may pusong sakim, may dilim sa baryong ito. Pumili ka na lang, Mang Ador, wika ni Dado. Tutulungan mo kaming linisin ang baryo o ikaw ang isusunod namin. Tumawa ang matanda, halos mahulog sa duyan. Mga bata, matagal nang itinakda ang kapalaran ng lugar na ito. Kahit anong gawin nyo, babalik at babalik ang kadiliman. Subukan lang niya, sagot ko, sabay-saboy ng asin sa paligid ng bahay ni Mang Ador. Agad siyang napaatras, takot ang mukha. Kayo-kayo ang magpapatuloy ng laban, sabi niya, bago pumikit at hindi na muling dumilat.
Nalaman naming kinagabihan, pumanaw si Mang Ador. Parang sinadya ng tadhana na tapusin ang huling saksi sa lumang lihim ng baryo. At sa mga sumunod na araw, isa-isa naming binantayan ang paligid, binisita ang mga matatanda, siniguradong wala nang nagtatagong nilalang ng dilim. Ang baryo unti-unti nang bumabalik sa tahimik na pamumuhay. Pero alam naming ang gabi ay laging may dalang lihim. Makalipas ang ilang linggo mula nang matuldukan ang kasamaan sa punong balete, tila unti-unti nang bumabalik sa normal ang baryo. Wala nang bigla ang pagkawala ng mga bata, at ang hangin sa gabi, hindi na mabigat at malamig gaya noon. Pero sa kabila ng katahimikan, alam naming ni Dado na ang ganitong klaseng dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Isang hapon habang nagkakape kami sa harap ng bahay ni Dado, dumating si Aling Binay. May dala siyang matandang aklat, makapalang takip, at halatang minana pa sa mga ninuno. Mga anak, panimula niya, dahil kayo na ang nakapuksa sa kasamaan ng baryo, oras na para may magpatuloy ng bantay dito. Nagkatinginan kami ni Dado. Anong ibig mong sabihin, Aling Binay? Tanong ni Dado. Ang baryong ito, laging magiging sentro ng kaguluhan kapag nagkamali ulit. Dapat may tagapangalaga, isang tao o pamilya na magsisiguro na ang lumang lihim ay hindi na muling babangon. At sa ginawa ninyo, kayo na ang itinakda, paliwanag niya habang iniabot ang aklat. Binuksan ko ito at nakita ko ang mga lumang pangalan ng mga bantay ng baryo noong unang panahon. Nandoon ang pangalan ng isang Rico, isang Dado, mga naunang ninuno namin na minsan na palang naging tagapagtanggol ng lugar na ito. Tadhana pala talaga, sabi ko habang nilalapag ang aklat sa mesa. Kaya pala simulat sa pool, hindi ako matahimik dito, sabay ngisi ni Dado. Parang may humihila sakin palapit sa gulo. Tumango si Aling Binay. Kasi ang dugo nyo may talim na. May kakayahan kayong makita ang hindi nakikita ng iba. Hindi na kayo pangkaraniwang tao. Hindi nyo man napapansin pero nagising na sa inyo ang kakayahang iyon. Lumipas ang mga araw at unti-unti naming pinag-aralan ang mga nakasulat sa aklat. May mga orasyon laban sa nilalang ng dilim, mga ritual ng pagbasag sa sumpa, at mga palatandaan kung kailan muling magbabalik ang panganib. Isang gabi, habang nagbabantay sa tapat ng bahay ni Dado, nilapitan ako ng isang matandang lalaki na hindi ko pa nakikita sa baryo. May dalang sako at may sombrero. Madilim ang mukha at halos hindi ko makilala. Magandang gabi, bati niya. Magandang gabi po, sagot ko habang nagmamasid. Kayong dalawa ni Dado, kayo na pala ang bagong bantay. Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Ngumiti siya. Ako ang huling bantay bago ang panahon ng aswang na napatumban niyo. Matagal akong nagtago. Wala na akong lakas para lumaban noon, pero ngayon masaya akong may papalit. Itinaas niya ang kamay at iniabot ang isang maliit na kahon. Ito, pag-ingatan niyo. Andyan ang sinaunang anting-anting ng mga tagapangalaga ng baryo. Kapag may nagbabalik na kadiliman, iyan ang magiging sandatan niyo. Kinuha ko ang kahon at binuksan. Isang maliit na bato, kulay itim na may ukit ng mga lumang simbolo. Kahit anong ilaw, parang hindi ito nadadaanan ng liwanag. Ano po to? Tanong ko. Yan ang bato ng salimbay. Pag nagdilim ang paligid at nagsimulang makaramdam ng malamig na hangin, hawakan nyo yan. Ang nagdadala niyan, hindi kailanman magugulat o matatalo sa dilim. Pagkasabi niya nun, lumakad na siya palayo at naglaho sa anino ng mga puno. Hindi ko na siya nakita mula noon. Ilang araw pa ang lumipas, ipinatawag kami ni Kapitan Pablo. Rico, Dado, alam ng buong baryo ang ginawa nyo. Wala kaming maibabayad sa ginawa nyo, pero mula ngayon, kayo ang itinalaga naming bantay ng lugar. Kahit anong oras ng panganib, kayo ang tatawagin. Napangiti si Dado. O sige Kap, basta may libreng kape tuwing umaga ha. Nagtawanan kami. At simula noon, nag-ikot kami tuwing hating gabi. Hindi na dahil sa takot kundi dahil sa paninindigan. Alam naming baka hindi ngayon, pero darating ang panibagong pagsubok. May ilang pagkakataon na may naririnig kaming ungol sa may gubat, may mga matang kumikislap sa dilim, pero hindi na kami natatakot. Minsan habang naglalakad, sabi ni Dado, alam mo Rico, kahit ganito ang buhay natin, mas gusto ko na to. Kaysa pabayaan ang baryo natin sa kadiliman. Parehas tayo, Dado, sagot ko. Dito na ako. Dito ako mamamatay. Basta alam kong ang mga bata at pamilya dito, ligtas. At habang unti-unting bumababa ang hamog sa madaling araw,
hawak namin ang bato ng salimbay, naglalakad sa ilalim ng buwan, kami na ang bagong tagapagtanggol ng baryo. At kahit kailan, hindi na muling hahayaan ang dilim na bumalot sa amin. 3.